Madaling araw na. Sa loob ng call center, rinig ang pinagsama-samang boses ng mga agents, ang takatatak ng mga keyboards, at ang tawanan ng mga taong nakabreak. Nakaupo si Ryan malapit sa bintana, tinatamad at halos nakapikit sa gitna ng pagod habang kinakausap ang isang matandang caller. Mahabang 3 oras pa bago ang kanyang lunch break at iniisip na niya kung anong makakain. Napahikab siya ng malakas, pinupunasan ng luha sa kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang pagod na refleksyon sa salamin, napansin niya ang ilang katrabaho, may tumatayo, may umiinom ng kape, may nagpapasahan ng sulat. Ngunit ang nakaagaw ng pansin niya ay isang babaeng nakaputing nakatayo malapit sa pinto ng CR, mga 3 row ang layo sa kanya. Nakatitig ito sa kanya, hindi gumagalaw. Bahagyang lumingon si Ryan, pero nawala ang babae. Bumalik siya sa pagtitig sa monitor, ngunit napako ang kanyang tingin sa kanyang refleksyon sa bintana. Nakita niya ang babaeng nakaputi, nakatayo sa likuran niya. Magulo ang buhok nito, marumi at maputik ang damit at may kakaibang ngiti sa mga labi. Bagamat natatakpan ng buhok ang mga mata, tila ramdam ni Ryan na nakatingin ito diretso sa kanya. Hinawakan ng babae ang kanyang balikat. Dama ni Ryan ang malamig na pakiramdam nito kahit pa siya'y naka-jacket. Napasigaw siya at mabilis na lumingon, ngunit nawala ang babae. Lumapit ang supervisor sa kanya, nag-aalala at tinanong kung ayos lang siya. Yes, I'm fine, mahinang sagot ni Ryan, ngunit kitang-kita ang pamumutla niya. Nag-logout siya agad at dumiretso sa CR. Mabilis na naghugas siya ng mukha, nagbabaka sakaling mapawi ang takot sa kanyang isip. Ngunit pagdilat niya, nakita niya ang babaeng nakaputi sa likuran niya sa salamin. Dahan-dahang inilapit ng babae ang kanyang bibig sa tenga ni Ryan. Galit ako sa'yo, sabi ng babae, malamig ang boses. Dito'y wala nang nakita si Ryan kundi kadiliman. Simula noon, naisip ni Ryan na hindi lamang sila ang nagtatrabaho sa call center sa 10 oras ng gabi. May mga ligaw na kaluluwa rin na nagmamasid.